Ayan, good morning. Good morning po mga idol. Welcome po muli sa ating channel dito sa Uno Online TV channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga viewer dyan, sa ating mga subscriber, gayon din sa ating mga follower. Alam niyo mga idol, nandito tayo ngayon sa lugar ng Bataan na kung saan sa Pantingan Pilar upang kunan ng site ang mga gandang view sa lugar na ito. Yan po mga idol, ito ang lugar ng Pantingan Pilar. Yung po nakikita sa dulong yon, eskwelahan po yan ng Pantingan Pilar. Yan po, muna natin paikot. Yan. Inyo po nakikita sa ating video ang magandang view sa lugar na ito. Dito po kami malimit magpunta dahil ito na ang kinaugalian naming lugar na pinupuntahan. Lalo pagka ganitong mga bakasyon, dito kami nagtutungo. Yan po ang kabuang view. Tingnan natin ang site. Yun. Budubundukin po ang lugar na ito. Yan, kita nyo. Ngayon, baybayin po natin ang areang ito. Yan. Nung una kami punta rito, wala pa po ang karsadang ito. Wala pa ang karsadang ito na inyong nakikita. At ito ay pawang mga taniman ng nursery. Yan ang hanap buhay ng mga tao dito, nursery. Nagtatanim sila na kinukuha naman ng taga DNR. Yan po. Ayun ang eskwelahan. Yan. Ito po yung karsada na bagong gawa. Mula doon sa may eskwelahan, papunta palabas. Yan. Kita nyo po kabuang area. Maganda po ang lugar na ito. Yan. Ngayon, baybayin natin, tignan natin kung hanggang saan ang kalsadang ito na pinagawa. Ayan po. Tignan nyo pong maigi. Ayun. Medyo hindi pa po siya masyadong nade-develop. Hindi pa siya tapos. Pero maganda ang lugar na ito. Ayan. Yun ang eskwelahan. Yan yung nakikita. Ayan o, puntahan po natin yung ibang lugar. Ayan, nandito po tayo ngayon sa kabilang area. Ito po ang lugar na ito. Dati, mula dito hanggang doon sa ginawa ng karsadang yan, ay puro taniman po ito. Ito ang lugar ng aming hipag, kapatid ng aking asawa, ang lugar na ito. Sa kanila ang lugar na ito. Yan po. Mula nung mamatay ang kanyang asawa, napabayaan na ang lugar na ito. Dati napakaganda po nito. Malinis, maayos, naka-align ng mga tanim na itinupunla. Yan. Pero mula po nung mamatay, ayan na. Naging masukal na siya. Oo. Nagmimisto lang. Parang isang nakakatakot na lugar. Yan mga idol. Ito po. Yan. Medyo nakakatakot ang lugar na ito mga idol. Lalos pag sa gabi. Kaya yung mga idol nating mga ghost explorer, kung kayo'y magagawin sa lugar na to at dito kayo mag-explore,
siguradong kahit araw ay kikilabutan kayo dahil sa lugar na ito. Yan. Tignan nyo naman po, napakasukal. Pero nung nabubuhay pa ang bilas ko, napakalinis ng lugar na ito. Ganda. Yan. Ngayon, tila isang gubat na nakakatakot. Ito po ang abandonadong kulungan ng aming mga baboy. Yan. Dati pong kulungan ito ng baboy. Yan po. At yung likod na yan ay kawayanan. Yan po. Kulungan. Dating kulungan ng baboy. Nung araw, sosyo-sosyo ang mga hipag ko at ang aking asawa sa pag-aalaga ng baboy. Ito pong nakikita nyo yan, nung araw, yan po ang parang pinaka-kubol na aming tinutuluyan. Nung kasalukuyang meron pa kaming mga alagang baboy sa lugar na ito. Yan po. Yan. At ang kulungang ito na ngayon ay parang nagmistulang haunted house, giniba po ito ng bagyo. At wala nga nung mamatay ang asawa ng aking hipag, ay napabayaan na ito. Ayan po. Kulungan ng baboy. Yan. Nakakatakot, di ba? Lalo siguro pag sa gabi ka nagpunta rito at i-explore mo ang lugar na ito. Ayan. Naging masukal siya. Nakakatakot, at ang nakakatakot dito baka may ahas na ang lugar na ito. Ayan po. Nagmistulang haunted house ang lugar na ito. Ayan. Kulungan ng baboy. Abandonadong kulungan ng baboy. At ang dating kubol na bahay na tinutuluyan, eto na siya ngayon. Nawarak at binasak ng bagyo. Ayan. Nakakatakot na ang itsura niya. Ayan po. Nakita nyo. Ayan. Yung bubong. Nag-iba na. Yun. Sa gabi, kapag kayo nagpunta rito, nung kasalukuyang may kulungan pa ito, ito lang kulungan ang makikita nyong maliwanag na may ilaw. At ang paligid na yan, pawang kadiliman. Yan. Matataas sa mga puno sa lugar na ito. Ayan po. Mula nung naging parang gubat ang lugar na ito, nakakatakot na siya. Yan. Yung pong inyong nakikitang yan, na parang munting palasyo, ay palasyo po yan ng mga duwende. Yan. Nakakatakot po ang lugar nito, lalo sa gabi. Walang kailaw-ilaw. Ang makikita nyo lamang na may ilaw ay ang kulungan ng baboy. Yan. Naglalakihan na ang mga puno. Yan. Tulad ng punong yan, dati napakaliit lang yan. Ngayon, napakatayog na. Ang puno ng kawayan. Bueno, tahan natin ang gawi rito.
Yan. Oh, nakakatakot ang lugar na to. Yan. Kahit araw, mababibrate mo ang lugar na ito na may masamang elemento sa lugar na ito. Pero mga idol, sinasabi ko na sa inyo, hindi ako ghost hunter, hindi ako ghost explorer, pero kung ano man ang mga masamang elemento sa lugar na ito, ay sinasabi ko sa inyo na hindi sila uubra sa akin. Yan. Yang kawayanan na yan, meron dyan tinatawag na vortex. Lagusan patungo sa kabilang mundo. Ayan. Ayan, nakakatakot na lugar. Kita nyo yan? Yan sa loob ng kawayanan yan ay may lagusan patungo sa kabilang mundo. At nung kami nag-aalaga pa ng baboy sa lugar na ito, talagang malimit kami makakita ng kung ano-ano dyan. Itong kulungan na ito, minsan may sumusungaw dyan na hindi mo mawari kung ano ang itsura. Kaya nga, nung may alaga pa kaming baboy sa lugar na ito, hindi po pwedeng hindi nila ako isama kapag malapit ng manganak ang aming alagang baboy. Dahil pag nanganak na ang baboy, kailangan mo siyang bantayan. Yan. Nakakatakot ang lugar na ito sa totoo lang mga idol. Lalo sa gabi. Yan. Abandonadong kulungan. Itong kulungan na ito, nung kasalukuyan nag-aalaga pa kami ng baboy, diyan malimit kaming makakita ng kung ano-ano. At saka doon, yung lugar na yon. Tapos dito, sa lugar na yan, yung sinasabi nila na may gumagala ditong asong itim na malaki, na sa tingin nila, ito di umano ay aswang. Pero nung matiyempohan ko siya, dalawa lang kami ng aking asawa na nandito, hindi ko siya pinakitaan ng takot dahil ang asawa ko ay matatakutin. Nung makita ko yung sinasabi nilang aso na gumagala sa lugar na ito, yan, diyan sa may kanto niyan, diyan nagpakita yung aso. Yan. Sa lugar na yan. Dito sa lugar na ito naman ako, nakapwesto. Itong lugar na to. Naglagay ako rito ng parang papag-papag. Kaya nung makita ko ang aso, tulog na tulog ang mga hipag ko dyan sa nagibang kubo-kubo na yan. Tulog sila. Ako lang ang gising. Doon sumungaw yung aso. Sinasabi ko nga sa inyo mga idol, sa akin walang masamang espiritu. Hindi sila obra sa akin. Pag sungaw niya, nung batiin ko siya, agad siyang lumayas. Oo. Doon din sa may gawi roon. Nagpakita din siya sa akin doon. Itong lugar na ito, daanan yan. Yan ang daanan. Sinalubong ko siya. Nung makita ko siya, nagsalubong kami, sabay bigla siyang lumundag dun sa may kabila at nagtago. Kaya nga mga idol, yung karanasan nyo bilang mga ghost explorer, sinabi ko sa inyo, nadaanan ko na yan. Dito lang sa lugar na ito, marami rito na mga masasamang elemento. Pero lahat ng yan, lumayas yan sa pamamagitan ko.
Pero ngayon, nung malaman nilang wala na at hindi na ako nagpupunta rito, malaya na naman silang nagbabalikan. Itong lugar ng kulungan ng baboy na ito nung araw, may nagpapakitang kapre dito. Yan sa taas niyan, sa kawayanan. Sa likod kasi niyan, kawayanan. Pinuksa namin nung anak ko yung kapre na nagpapakita dito. Marami kaming pinuksang masasamang elemento sa lugar na ito, mga idol. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag maigpit na ang mga pinapakita sa inyo ng mga masasamang elemento, sampulan nyo na. Puksain nyo at nang makita niya kung gaano kayo kalakas. At yan sa lugar na ito, nung marami na kaming pinuksa, yan ang kinatakutan sa akin ng mga masasamang elemento rito. Dahil ako, hindi mahaba ang pasensya ko sa ganyan. Pag ako pinaramdam mo ng hindi maganda at kinausap kita, hindi ka nakinig, sasampulan kita. Sisibakin ko mga alipores mo na pinakikilos mo para malaman mo na hindi lahat ikaya mo. Yan mga idol. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako ghostbuster o ghost hunter. Pero kung makikipag-ugnay kayo sa akin, ituturo ko sa inyo paano nyo pupuksain ang mga masasamang elemento sa inyong pinupuntahan. Shoutout nga pala sa iyo, Ma'am Sheila. Ha? Ang Ghost 21, hinahangaan kita. Matindi ka. Si Ribor, ha? Matindi ka rin. Matatatag kayo. Ang kulang lang sa inyo, hindi kayo marunong pumuksa ng mga masamang elemento. Hindi kayo marunong mag-sample. Kasi yung mga yan, pag umiiral na sila, kailangan sampulan nyo na sila. Dito sa lugar na ito, marami akong sinampulan dito. Kaya pag ako nandito, kalmante ang lugar na to. Kasi pag hindi ka marunong pumuksa, magtatawanan ka. Sinasabi ko na sa inyo, lagi kayo magdala ng buhangin. Buhangin lang ang katapat ng mga yan. Kapag binugahan mo ang buhangin at isinabog mo na sa kanila, lahat ng aabutin yan. Tiwas yan. Sinasabi ko na sa inyo, lagi kayo magdala ng buhangin bago kayo pumunta sa lugar na inyong pupuntahan. Para kapag may mga masasamang elemento na abusado, sampulan nyo agad. Bugahan mo yung buhangin at isaboy mo roon kung saan siya nagbibigay ng milagro. Yung aparador na yun, kung ako kasama nyo, sabog agad yun. Tiwas agad yun. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi ko linya yan. At kahit yayain nyo ako sumama sa grupo nyo sa ganyan, ipagpauman ninyo na hindi ako sasama dahil hindi ko nga linya yan. O, ginagawa ko lang yan sa pangsarili ko, kagaya sa lugar na ito. Siyempre, may baboyan kami. Lahat ng masamang elemento na pumipinsala sa baboy namin, pinuksa ko lahat yan. Kaya nga lang, siyempre, nung mawala ako dito at nung mamatay na yung bilas ko, ayan, napabayaan. Nangyari lang naman to during pandemic eh. Napabayaan tong kulungan na to eh, dahil hindi na kami makapunta rito. Lockdown. Yan. Ganyan ang nangyari. Hanggang nung inabot ng bagyo, nagiba na. O ba na mga idol, shoutout muli sa inyo ha. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online TV channel. Ha? Hanggang sa muli. Paalam.